Para kay Senator Jingo Estrada, na nadadawit din sa pork barrel scam, nagkakawatak-watak na ang mga whistleblower ngayon tinanggal ni Ben Hurluy si Attorney Levito Baligod bilang abogado. Paniwala naman ni Senador Bong Revilla Jr. tila tumatakas daw si Baligod sa inihahanda nilang reklamong disbarment. Balita hatid ni Jamsi Sante. Simula nang pumutok ang balita sa umano'y pork barrel scam, hindi na nawala sa tabi ng whistleblower na si Ben Hurluy si Attorney Levito Baligod. Katuwang ni Luy si Baligod sa pagsusulong ng kasong serious illegal detention laban kay Janet Lim Napoles hanggang sa nakulong na ito. At nang nagsalita na kaugnay ng pork barrel scam, si Baligod pa rin ang katabi ni Luy. Pero matapos ng isang taong magkatrabaho, dinispatcha na ni Luy si Baligod bilang kanyang abogado. Sa sulat niya kay Baligod, sinabi ni Luy na napapansin niyang busy na si Baligod sa iba niyang advocacy bagamat hindi nabanggit kung ano-ano ito. Gayunman, nagpasalamat naman si Luy sa lahat ng naitulong ni Baligod sa kanya. Napansin na raw noon ni Justice Secretary Laila De Lima na may problema sina Luy at Baligod. Dati ko na itong narinig na parang nagtatampo na si Ben Hur na parang wala ng oras sa kanya, si Attorney Levy. That was a few weeks ago or several weeks ago. But I thought mapapatch up whatever it is, whatever yung difference sa kanila, ay mapapatch up o masosolve yung problem na yan. Ayon pa kay De Lima, sinabi na raw ni Baligod na wala naman siyang magagawa kung ayaw na ni Luy sa kanya. Humingi na rin ng tawad si Baligod kay De Lima nang walang pasabing dinala niya sa ombudsman ang 2 tauhan ng NABCOR na gustong tumestigo. Sa ngayon ay may nakuha ng mga bagong abogado si Luy, pero hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si De Lima. Ano kaya ang naging problema at humanap si Luy ng bagong abogado? Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source ng GMA News, dinamdam ni Luy ang hindi pagsipot ni Baligod sa kanyang mga court trial. Naramdaman din daw ni Luy na tila minamaniobra na siya ni Baligod, lalo na nang minsang sabihin daw ni Baligod na wag nilang masyadong idiin si Sandigan Bayan Justice Gregory Ong, na ayon sa affidavit ni Marina Sula ay siyang binanggit ni Napoles na kontak sa Sandigan Bayan na pwedeng makatulong sa kanya. Sa litratong ito ng Rappler, makikita si Justice Ong na kasama sina Senador Jingo Estrada at Napoles. Sinubukan namin kumpirmahin kay De Lima ang mga impormasyong nakalap namin sa aming sources, pero sabi niya, I don't know about that. Yung kung meron bang ibang dahilan, mahirap pa pakialaman yan. Because that's a privileged matter. It's supposed to be based on trust and confidence. So prerogative po yan ng isang kliyente kung gusto na niyang palitan ang kanyang abogado. Ilang beses namin kinuha ng pahayag si Justice Ong, pero ayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 4th Division, hindi na magkokomento pa si Justice Ong dahil dinidinig na ng Korte Suprema ang issue. Tingin ni Senador Jingoy Estrada, isa sa mga dawit sa scam, isang senyales na ito na nagkakawatak-watak na ang mga whistleblower. My own opinion, they're crumbling. Parang nagdi-disintegrate na sila. Pagka hindi sila organized, di syempre plus point sa amin, good for us. Pero kahit intact pa rin sila, good for us pa rin dahil mahina yung ebidensya laban sa amin. Tikom naman ang bibig ni Senador Juan Ponce Enrile ukol dito. I do not comment about the problem of the other side. Pero para sa kampo ni Senador Bong Revilla, tila tumatakas daw si Baligod sa inihahanda nilang reklamong disbarment laban dito. Conflict of interest daw kasing matatawag nang magsalita si Baligod para sa bagong lutang na testigong si TRC Director General Dennis Cunanan, gayong hindi naman niya kliyente ito. Hirit pa ng kampo ni Revilla, style lang daw ito ng Malacanang para muling pag-usapan ang mga whistleblower. Sinagot na rin ni Revilla ang hamon ni Cunanan na magpa-lifestyle check ang mga sangkot na senador. Anya, kung magkakaroon ng lifestyle check, hindi lang dapat sila kundi lahat ng senador, miyembro ng gabinete at maging si Pangulong Noynoy Aquino. Sa darating na Huwebes, inaasahang haharap muli sa Senate Blue Ribbon Committee si Ben Hurluy, si Justice Secretary Laila De Lima at ang sinasabing bagong testigo na si Dennis Cunanan. Tatanungin daw doon si Luy kung bakit niya binitawan ng kanyang abogado na naging gabay niya simula pa noong unang pumutok ang kontrobersya. Siyempre, interesadong malaman ng publiko yung mga rason sa likod kung bakit nga ganyan. Dahil hindi may kakaila, mulat-mula. Sila ang magkasama, mulat-mula. Sila ang palaging tandem. Ayon kay Escudero, magbago man ang abogado, wala itong epekto sa magiging takbo ng investigasyon ukol sa reklamong plunder. Jamsi Sante, GMA News. Never